Ayan, hi po sa inyong lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating mga kapatid dito sa CIY Europe at mapagpalang umaga naman po sa ating mga kapatid dyan sa CIY Philippines at sa iba't ibang dako pa ng lugar kung saan may mga kapatid tayo na nakaka-tune in, umaga man o hapon. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakila at mayamang pag-ibig na patuloy mong pinaparanas sa amin. Salamat o Diyos at pinupuri ka namin at dinadakila ka namin dahil ikaw yung Diyos na hindi nagbabago sa aming mga buhay. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong banal at makapangyarihang salita, and let your Holy Spirit be guide us, O Lord God, and give us the knowledge, wisdom, and understanding. We thank you, Lord God, and we entrust to you everything in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, ang ating pong pag-aralan ay kinuha ko po sa James chapter 5, verse 13 to 15. At babasahin po natin sa Tagalog. Ito po ay yung Santiago, Kabanata 5, talatang 13 hanggang 15. Sige po, basahin po natin sa verse 13. Mayroon bang dumaranas ng paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Mayroon bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri. And verse 14 po, mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuna sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. And verse 15, ang panalangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling ng may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mayamang salita. At ang ating pong title ng ating pag-aaral ngayon is A Life of Effective Prayer. Bakit nga po a life of prayer? A life of prayer means living in constant communion with God, seeking His guidance, and surrendering our will to Him. So, yung a life of prayer po, pag sinabing a life of prayer, tatak ng Kristiyano yan. Dapat tayo isang mananampalatayang mapanalanginin. Amen po. So, meron po tayong 3 points dito. Number 1 po is, a life of effective prayer, we find comfort and peace. A life of effective prayer, number 2, we find healing. And number 3, a life of effective prayer, we find forgiveness. So, isa-isahin po natin. Yung number 1 po is yung comfort and peace. Ito po yung buhay po natin, nakakaranas tayo ng mga problema, nakakaranas po tayo ng mga hardship sa buhay natin, at yung difficulties, yung pong, halimbawa, meron pong tayo, nawalan tayo ng mahal sa buhay, nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng partner, marami pong pangyayari sa buhay natin. Ano po, may mga mahalagang bagay sa buhay natin na nawawala. Ano po, yan po yung kailangan natin ay magtiwala tayo sa Panginoon. Prayer brings peace or comfort in the presence of the Holy Spirit. Pag tayo po nanalangin, ibig sabihin na nananampalataya tayo. Kaya ang sabi nga po sa 13, mayroon bang dumaranas ng paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Kanino tayo mananalangin? Sa Diyos. Amen. So, doon po yung mga dinaranasan natin, kung lagi tayong nagreklamo kung kailan tayo nakakilala sa Diyos, dito natin nararanasan yung mga problemang mabibigat na yan. So, yun po, pinapatatag tayo ng Panginoon doon. Kaya inaalaw ng Diyos na mangyari sa atin yan. Instead na mag-murmur tayo, instead na magreklamo tayo o magalit tayo, magtampo tayo sa Panginoon, manalangin lang po tayo. Dahil kaya tayo nananalangin, ibig sabihin may pananampalataya tayo na kayang tugunin ng Diyos yung ating mga pinapanalangin. At may mga pangako siya, at kaya tayo nananampalataya sa Kanya dahil sa mga pangakong binigay ng Panginoon. Basahin po natin yung John chapter 16 verse 33. Sabi niya dito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Promise po ng Panginoon yan. So, paano ka naman hindi magkakaroon ng peace? O magkakaroon ng comfort? Kung meron ka nababasang ganyan na nagpapalakas sa atin, nag-i-encourage sa atin. At sabi niya din doon sa Psalm chapter 46 verse 10, di ba? Be still and know that I am God. Sa akin ka lang magtiwala. So, nagkakaroon tayo ng comfort and peace pagka doon po yung pagtitiwala natin sa Diyos. Pangako pa ng Panginoon yan. So, number 2 po is yung a life of effective prayer, we find
healing. Ito po yung mga sakit at karamdaman ng ating mga physical na pangangatawan. So, ito po yung sakit ng physical, nagkaroon tayo ng mga kasakit at karamdaman ng malubha. Yan po yung pinapanalangin. Kaya napaka-effective po yung nung sama-sama panalangin. Kaya sabi dito sa verse 14, mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiranalangin sa pangalan ng Panginoon. Ito po yung sama-samang panalangin, united in prayer. Kaya meron po tayong mga morning watch, meron po tayong prayer and fasting every Saturday night. So ito po yung nais ng Panginoon at pag tayo po lumalapit sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya, nag-glorify siya at binibigay niya, tinutugon niya ating mga panalangin kahit malulubang sakit niyan. At ito po, kailangan po natin patuloy na manalangin. Pag meron tayong hinihiling na kagalingan, pray without ceasing. Pray without ceasing po. Nangyari po sa akin yan, nagkasakit po ako ng 2 weeks, pero nandun po na tinutulungan ko rin po yung sarili ko para makapagtrabaho and by grace of God, binigay niya po yung kagalingan sa akin after 2 weeks po. Alam, nandun po na 6 days po ako mapasok, every 6 hours po ako uminom ng gamot and sa tulong po ng Panginoon, nakapagtrabaho po ako. And then sa 7th day naman, pagdating na Sunday, hindi ako makareklamo sa Diyos at hindi ko pwedeng dahilan na Lord, naintindihan niyo naman po ako na ako po ay masamang pakiramdam, hindi ako simba. So, hindi ko po sinamantala yung mga pagkakataong yan. Pinagaling ka na nga ng Panginoon ng 6 days, nakakapasok nga, tapos pagdating ng linggo, hindi kasi simba. So, hindi po katuwiran yun. So, nandoon po na kailangan din po natin maging matalino dahil ginagamit din po na Satan yan para hindi tayo makapagsimba o makapagpasalamat sa Panginoon. Amen po. So, it shapes our character and increase our faith. Pag tayo nagtitiwala sa Kanya na kaya tayong pagalingin ng Panginoon, ibig sabihin, yung pananampalataya natin ay lumalalim sa Panginoon. Lalo yung pag-ibig ng Diyos, nararamdaman po natin. So, yung number 3 po is, a life of effective prayer, we find forgiveness. So, dito po sa verse 15, sabi niya dito, ang panalangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling ng may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. So, binanggit naman po dito yung may sakit, ano po. So, ito po yung, kaya nga po yung forgiveness. Ibig sabihin, meron tayong sakit sa emotional at sa ating spiritual. So, yung pong, ano po yung, bakit binanggit dito yung forgiveness? Kailangan po, intentional talaga yung ating pananalangin. Kaya sabi dito, ang panalangin may pananampalataya. Ang tanong, may pananampalataya po ba tayo pag tayo nananalangin? O inuusal lang ng ating bibig at bahala na kung sagutin ng Panginoon. Hindi po yan. Kailangan po nandun yung ating pananampalataya. Ito po ang ginagamot ng Panginoon dito, yung ating spiritual, emotional. Ano po ba yung mga emotional na ginagamot ng Panginoon sa atin? Yung pong pride. Yan po yung pride na yan. Yung, di po ba? Yung pag sinabing pride, yung ayaw mo na kinukorek ka, ayaw nasasaktan ka pag nare-review ka, ayaw mo na papahiya ka, yan. Pride po, yan po, sakit din po yan. Sakit po ng ating espiritu yan. At yung emotional, yung mga resentment, yung ating mga sama ng loob, yan po, ginagamot, kailangan pong gamutin ng Panginoon. Kaya nauuwi po sa anxiety, nauuwi po sa depression. Kaya yung prayer allows us to experience the power of forgiveness. Ito po yung pinatawad tayo ng Panginoon, kailangan magpatawad din tayo sa kapwa natin. Kung tayo nasaktan ng nating kapwa, magpatawad po tayo. Mahirap po yung hindi naman po masama ang mag-emote tayo, ano po. Pero ang masama po, hindi tayo nanalangin at hindi tayo nagpapatawad. Amen po. So move on po tayo pag tayo po ay nananampalataya tayo na sasagutin ng Panginoon yung ating pinapanalangin. At ipanalangin natin, Lord, alisin mo itong pride. Alisin mo itong sama ng loob ko. At pagalingin mo po ako dahil hindi tayo makakapagpatuloy. Hindi tayo magkakaroon ng peace. Hindi tayo makakomfort pag nandun po yung unforgiving spirit po natin sa buhay po natin. Amen po. Ang nais po ng Panginoon ay yung restoration. Ang nais ng Panginoon ay reconciliation. At tayo po lahat ay nais ng Panginoon at tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Amen po. So, so to ating pong application ngayon, gabi is have a regular and intentional commitment to seek God's
presence, amen po, and guidance, and His will into our lives. At ating pong conclusion ay kinuha ko po doon sa verse 13b. Sabi dito, mayroon bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri. Yan po ang isang tatak ng Kristiyano. Kahit kung hindi natin kayang i-express sa ating mga bibig, hindi natin kayang i-express yung papasasalamat sa Panginoon, yung pinagaling tayo, nagkaroon tayo ng comfort and peace. Kailangan po, ang nangyari po sa atin, umaawit tayo, hindi natin mapigilan sa sarili natin umawit, kahit hindi maganda boss natin, umaawit tayo sa Panginoon. Amen po. So, yan doon po yung naging expressive po yung heart natin sa pagpapasalamat sa Panginoon, sa pamagitan ng pag-awit sa Kanya. Kaya sabi niya, meron bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri sa Panginoon. Amen po. So, we have to thank God for everything. Amen po. We have to thank God for everything, acknowledge His sovereignty, and His goodness in all circumstances. Amen po. So tayo po ay dumako sa panguling panalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat muli sa iyong salita na binigay sa amin. Dalangin namin ang tatlong bagay na ito ay patuloy naming pananampalatayanan na kami bibigyan mo ng comfort, bibigyan mo kami ng healing at matuto kami magpatawad sa kapwa natin. Katulad ng pagpapatawad mo sa amin, Panginoon. Ito ay magiging effective ang prayer namin, Panginoon, kung kami nagtitiwala sa iyo at nananampalataya. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid na nakapanood, ang nag-engage, O Lord God. At kung meron man sila mga problema, ikaw, Lord, yung patuloy na sumagot sa bawat panalangin nila, Panginoon. Dahil sa inyong salita, sa inyong salita pinangako sa amin, sa pangalan mo, Jesus, wala pong imposible sa iyo na hindi mo kayang ibigay according to your will. Thank you, Lord. We bless you. We glorify your name in Jesus' mighty name. Amen. Once again po, God bless everyone.